So, welcome back for another video. Sa video na ito, I am glad to share with you this legit app or legit online loan app, guys. Which is itong collaboration ni Palawan Pay app at saka ni Skyro. Kaya alam ko, very familiar na sa atin si Palawan Pay app at saka si Skyro. Na visible na rin naman yan kahit offline at may establishment po talaga yan. So, nagkaroon sila ng collaboration dito na si Skyro yung magpo-provide ng cash loan dito na ipapadaan niya kay Palawan Pay app. So, mapipilitan tayo magkaroon ng dalawang app dito, no? We need to download the Palawan Pay app first dahil doon po ipapadaan yung ating loan. So, maganda kasi doon, magkakaroon na rin tayo ng account sa Palawan Pay in case na mag-send or magre-receive tayo ng money through Palawan. So, hindi na rin tayo mahihirapan. So, ang maganda rin po dito ngayon, hindi na natin kailangang pumunta sa mga establishment po ni Palawan Express. So, through online application is pwede na nating magawa. At ito nga, no, with the collaboration nga ni Skyro. And ito ha, ang laki ng offer nila. Nagpapautang sila ng up to 250,000 pesos as low as 1.5 interest rate per month po, no, yung binibigay nilang pautang. If ever na ma-approve ka dito, of course, what a privilege pa din, no, na magkaroon ng account dito at maging eligible dito kasi hindi po talaga lahat eligible dito, kaya worth to try siya. Well, guys, papauna ko na, marami siyang application process at medyo mahaba. Tiyagain lang natin, no, kasi worth it naman din kapag na-approve tayo dito. So, anyways, so to start the application, we need to download the Palawan Pay app. So, downloadable po siya sa Google Play Store as well as sa App Store or sa iOS. So, download lang natin yung app. And then here po, I need to create an account here kasi wala pa nga akong account dito, no? So, click lang natin tong create an account and then I need to input my mobile phone number. Then right after that, magbibigay sila ng verification code. So, i-input lang natin dito. And then agad-agad, we need to provide our basic details dito like our name, birthday, and this is the additional information. Kapag na-fill-upan natin to, next tayo. So, we need to input our addresses here. So, fill-upan lang natin to. Then, after nito is we need to capture our selfie verification na. So, selfie agad, diba? And then, right after, we need to set our quick pin here. 4-digit pin po yung hinihingi nila dito. And then, agad-agad, nakapag-register na tayo. So, ganoon na siya kadali, guys, na naka-register na tayo sa Palawan Pay. But, hindi siya nagtatapos dito. Kasi gusto natin ma-avail yung mga other services nila, like yung mga pa-credit loans nila, is we need to upgrade our account here. So, click lang natin tong upgrade account. And then, here po, I need to provide my email address. So, after providing, click lang natin itong verify. And then, magno-notify din po sa email talaga natin. Dapat tama yung email natin na kasi kukunin nila yung code doon na i-enter natin dito. So, kapag na-enter na po natin yung code, so, successful na daw po. So, next lang tayo. And then, nakalagay dito, let's upgrade your wallet. So, kailangan po talaga natin pagdaanan to, no? So, nakalagay dito na kailangan daw yung ID natin at saka yung active email address natin. And then, click lang po natin tong continue. And then, here po, we need to upload our ID. Alam nyo, napakadami po pwede nating pagpilian sa ID dito. Ngayon, kung meron kang primary ID, good for you kasi isa lang yung kailangan nila. So, meron sila mga option dito. Option 1, 2, 3. So, good for you kung meron ka ng primary ID kasi isa lang yung ipoprovide mo. Ito nga pala yung mga primary ID. So, napakadami naman po nito. So, kahit isa po dyan pipili tayo. Ngayon, kung wala naman, may mga secondary IDs naman po sila. So, dalawa yung hinihingi nila kapag secondary ID yung pinrovide natin. Kaya, I urge you, yung primary ID na lang kung meron naman kayo. So, ngayon, kung wala talaga, no? So, kahit isang primary ID at saka supporting document, meron naman sila dito. So, ang dami po talagang choices. Well, anyways, primary ID po yung pinili ko, yung option 1, and then I need to upload daw my ID front and back. And then right after po nito, no, so I need to fill up, no, aside from email, na naka-fill up na dito, yung place of birth, select status, select industry. Itong status po is the employment status po nila. So, marami naman po silang mga choices dito. Meron kasi silang unemployed dito. Yung talagang wala naman talagang trabaho, ano. But tips ko lang sa inyo, syempre, prepared nyo pa rin yung may mga income kayo. Sources of income kayo, yung input nyo dito kasi since legit naman tong a-applyan natin, guys, para mataas yung chance na ma-approve talaga tayo. Well, after kong ma-provide tong mga details dito, nakalagay dito, review in progress na daw. And then, nagdirect agad tayo sa aking dashboard. At nakikita nyo dito sa Palawan Pay app dashboard, nandito si loan. So, new lang siya po dito. Dati po talaga wala siya dito. So, meron na siyang pagganitong services ngayon. So, kapag kilik ko po itong loan, nakalagay dito, upgrade your account to verified. So, kailangan na naman po natin mag-upgrade kasi verified users lamang daw ang pwedeng makagamit ng services na ito. Itong loans nga nila. Itong loan services nila. So, guys, kung makikita nyo dito sa taas, naka-basic pa lang yung aking status dito. So, kilik ko yung upgrade now. Nakatabi niya at nakalagay naman dito na natanggap na namin ang iyong mga dokumento. Maaring magantay lamang para sa approval
approval, thank you. So, hindi na natin kailangan pa ng another application, no? So, antayin lang natin na ma-verified tong account natin. So, inantay ko po siya and within 1 to 3 minutes po yung aantayin natin. And nakita ko dito sa taas na verified na siya. So, dahil dito, we can avail na or we can apply na itong loans feature po ni Palawan Pay. So, click lang natin tong loans. And then here po, click natin tong click to apply. And then dito guys, exclusive cash loan offer by Palawan Pay users lang daw tong ino-offer niya. So, baba natin. Nakalagay nga dito na 1 valid ID lang daw yung needed and then 1.5% interest rate lang daw yung ino-offer nila at marami pa pong mga benefits dito guys. So, baba lang natin to. And then dito na po tayo magkakaroon ng application. So, dito guys, so pipili tayo ng loan offer or loan amount natin. So, sabi ko nga sa inyo, nag-o-offer siya ng from 5,000 pesos up to 250,000 pesos. So, dahil bago pa lang naman tayo and first time pa lang natin mag-apply dito. So, dito muna tayo sa pinakamababang loan offer which is 5,000 pesos kasi dito tayo magsisimula talaga, no? Meron silang installment period dito na 6 months, 9 months, up to 12 months. Well, we can simulate naman, no? We can drag that one naman, no? Kung gusto natin ng other loan offer talaga, we can drag naman yan kasi every loan amount po, iba-iba din po of course yung kanilang loan repayment. So, it's up to you pa din but I suggest lang na doon tayo sa pinakamababa since bago pa lang tayo dito. Well, sa 5,000 pesos guys, kunin ko lang siya ng 6 months to pay para medyo mabilis natin siyang matapos. And then, meron akong monthly payment po ng 1,024 pesos. And then, kinumpute ko siya, no? Kasi wala pa naman siyang ganong loan details. At lumalabas po na 3.81% yung monthly interest rate ko dito kay Palawan Pay. So, syempre tatanungin niyo ko, akala ko ba 1.5% yung monthly interest rates niya? Guys, iba-iba ha. Depende po kasi yun sa loan offer nila sa atin. At saka sa long term. So, most probably po, kapag na-approve tayo sa 250,000 o sa higher loan amount, then pinili natin yung longer term payment, dun po nila i-apply yung 1.5 interest rate. Pero dahil early payment nga ako dito, 6 months to pay lang, then mababa yung loan offer ko. So, of course, iba rin po yung rates ko. Pero 3.81% is okay na rin, diba? Compared naman sa mga pa 7 days to pay nyo or pa 15 days to pay nyo or other loan app, diba? Na napaka-loan siya. So, okay na rin ito. So, ito po yung a-applyan ko. So, kapag nag-apply tayo dito, guys, kiklik po natin tong reason for getting a loan. So, wala namang maling sagot dito. Then, right after that, kiklik lang natin tong apply this loan. And then, here po panibagong application na naman po. So, huwag kayong magsawa. Tiyagain lang natin to kasi parang paulit-ulit din yung iba, diba? So, nanghihingi na naman sila ng ating name. Nandiyan na yung mobile phone number natin. Citizenship, email. So, next po is, kino-confirm nila yung mobile phone number natin. So, manghihingi na naman sila ng code. Magsisend na naman sila ng code sa atin. So, i-enter lang po natin kapag na-receive natin. And then, next po, we need to tell us about ourselves daw, including our date of birth, place of birth, gender, marital status, highest educational attainment. Have you ever been abroad? What language do you speak? Then, right after po is our addresses naman po ito. So, fill upan lang natin to guys. And then, next tayo is the employment information naman po regarding our type of employment, job title, industry. So, fill upan lang po natin to at i-provide lang po natin yung mga pangangailangan nila dito kahit paulit-ulit na. So, click lang natin tong next. Our business info naman if we have a business guys. And then, dito sa baba guys is nagre-require sila ng ating reference contact. Isa lang naman yung nire-require nila dito. And then, right after po natin ma-provide to, next lang po tayo. And then, here po inaalam din nila yung ating finances. So, may mga choices sila dito. So, pipili na lang tayo kung saan talaga tayo dyan. And then, after po nito, next. So, nagre-require sila ng other second contact number, no, for their reference in case daw hindi daw ako makontak sa primary contact na binigay ko sa kanila. So, after this one, nagre-require ulit sila ng personal reference po. So, this is close to us daw para in case daw meron daw silang matawagan. In case lang naman. So, isa lang naman yung hinihingi nilang personal reference na ito. And then, here po, again, iba-validate nila yung ating identity document. So, it requires our ID na naman guys. So, pipili tayo ng isa lang po dito. So, usually, ito po ay mga primary ID. So, I hope no meron tayo nito kahit isa lang. So, pipili tayo niyan. And then, i-enter din po natin yung ating ID number. So, after this one, next. So, lastly po, we need to confirm our Palawan Pay account. Kung ito na ba yung Palawan Pay mobile number natin. So, confirm lang natin. And then, guys, nakalagay dito, no, great work to finish your application, install the Skyro app. So, dito na tayo papasok kay Skyro. So, click lang natin tong install the app. And then, i-download po natin yung app ni Skyro. Pero, guys, dito, mabilis lang naman mag-apply dito. So, click lang natin tong continue. And then, we need to allow yung mga nagpa-pop up dito. And then, here then, we need to input our mobile phone number, guys. So, kung ano yung in-input natin sa Palawan Pay app, ito din yung i-input natin dito. So, after that, continue tayo and then, magbibigay sila ng verification code na i-enter ulit natin or i-input natin dito. Then, right after that, so, magsi-selfie ulit tayo dito. Diba sabi ko sa inyo pa ulit-ulit, but nga, tsaga-tsaga lang. So, after this one, we need to create
passcode here. So, kung ano yung PIN ko sa Palawan Pay, yun din yung PIN ko dito guys sa Skyro para iisa lang hindi ko makalimutan. And then nakalagay dito, only few steps to finish your loan application. Take a photo of your ID, give access to some data on your device, sign the loan agreement online. So, after this one guys, we need to take a photo of our ID. So, pipicturean lang natin yung pin-provide natin sa Palawan Pay din kanina. So, para iisa lang talaga sila. And then, i-confirm lang natin. And then, nakalagay dito, finally, your application is under review pa siya. And then, within 5 minutes, guys, meron na tayong result. So, rejected po ako. Nakalagay dito, your application was not approved. You can try again after June 5, 2025. So, madali na lang naman din siya balikan. Babalikan ko to guys, hindi tayo pwedeng hindi ma-approve dito since ito ay legit naman. Makatarungan naman yung interest rates niya at wala naman tayong question dito kasi itong si Palawan Pay at si Skyro is legal po yung mga yan. SAC registered, CIC accredited. Kaya gusto ko talagang ma-approvehan sa ganito kasi nga diba, iba pa rin kapag eligible tayo sa mga legit na mga loan application online. I recommend this type of online loan application guys, no? Lalong-lalo na kapag ito ay legit. Try this one. Hindi naman porket rejected ako or na-disapprove ako this time is mati-disapprove din kayo. So, iba-iba tayo ng eligibility. Lalong-lalo na kapag alam nyo na malakas kayo sa mga ganitong mga pa-loan application, mabilis kayo ma-approve at malinis yung record nyo. Ang dami ko na kasing kautangan. So, syempre, nasisilip din nila yan. But, hindi tayo titigil dito hanggat hindi tayo ma-approve. Kasi okay naman yung record ko so far. So, I need to settle some existing loans lang siguro, no? But anyways, you can try this one. Try mo rin ha. Baka ma-approve ka. Again, iba-iba naman tayo ng eligibility. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!